Magandang araw, ako si Michelle Ambarera, ang leader ng panghuling grupo at narito kami ngayon upang talakayin ang aming pag-aaral na pinamagatang Utang na Loob, Pagsusuri sa Epekto sa Relasyong Panlipunan ng mga mag-aaral sa unang taon ng AB Psychology. Layunin ng pananaliksik na ito na maunawaan kung paanong ang utang na loob ay nakaaapekto sa mga ugnayang panlipunan ng mga mag-aaral, lalo na sa konteksto ng kanilang relasyon sa pamilya, guro at kapwa mag-aaral. Ang utang na loob ay hindi lamang isang kaugalian, kundi isang moral at panlipunang obligasyon. Sa edukasyon, ito'y may malaking epekto sa pag-uugali at desisyon ng mga mag-aaral. Batay sa mga naunang pag-aaral ni Cleopas 2019, Casino et al. 2025, Gozon 2024 at Watson 2022, ang utang na loob ay may positibo at negatibong epekto. Depende kung ito ba ay kusa o sapilitang isinasabuhay. Gamit ang qualitative method, nagsagawa ang mga mananaliksik ng semi-structured interview sa 8 piling kalahok. Ang mga datos ay sinuri sa pamamagitan ng thematic analysis upang matukoy ang mga karaniwang pananaw at karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa utang na loob. Dumako naman tayo sa paglalahad ng suliranin. Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagsagot ng mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang pananaw ng mga mag-aaral sa konsepto ng utang na loob? Pangalawa, ano-anong mga karanasan ang may kaugnayan dito? Pangatlo, paano ito nakaaapekto sa relasyong panlipunan ng mga mag-aaral? At panghuli, batay sa resulta, anong maaaring maimukahing output? Sa saklaw at delimitasyon naman, nakatuon ang pag-aaral sa mga estudyanteng edad 17 hanggang 20 mula sa unang taon ng AB Psychology sa Mindoro State University. Tinututukan ito ang aspeto ng relasyong panlipunan, partikular sa pagitan ng mga mag-aaral, guro at pamilya. Hindi saklaw ng pananaliksik na ito ang iba pang anyo ng utang na loob sa labas ng konteksto ng paaralan. Sa kahalagahan ng pag-aaral naman, may ilang benepisyong dulot ang pananaliksik na ito sa iba't ibang sektor. Sa larangan ng akademya, makatutulong ito sa mga guro at scholar sa pag-unawa ng sosyal na dynamics ng kabataan. Sa mga mag-aaral, nagsisilbi itong gabay upang maging mas maingat sa pagharap sa obligasyong emosyonal. Sa administrasyon at pamilya, naglalayong magpalalim ng komunikasyon at pagkaunawa sa mga moral na halikang umiiral sa mga kabataan. At sa komunidad, ang mga natuklasan ay maaaring magamit upang mapalaganap ang positibong pag-unawa sa utang na loob. Dumako naman tayo sa sanligang theoretical. Gumagamit ang mga mananaliksik ng 3 pangunahing teoryang panlipunan. Una, ang social exchange theory ni George Homans. Nagpapaliwanag ng relasyong batay sa palitan ng benepisyo. Pangalawa, ang reciprocity theory ni Emery Bogardos na nagpapakita ng natural na tugon sa kabutihan. At panghuli, ang symbolic interactionism ni Herbert Blumer. Binibigyang diin ang kahulugan ng kilos batay sa interpretasyon ng mga tao. Sa balangkas conceptual naman, ginamit ang mga panayam bilang input, isinailalim sa thematic analysis bilang proseso, at nakatakdang makabuo na isang booklet bilang output. Ang booklet ay pinamagatang Taling Hindi Nakikita, Ugnayang Bunga ng Utang na Loob, na naglalayong magbigay sa mga kabataan sa pagharap ng utang na loob sa kanilang pang-araw-araw na relasyon. Disenyo ng pananaliksik. Ang disenyo ng pag-aaral ay deskriptibo at kwalitatibo. Gamit ang semi-structured interview sa 8 mag-aaral na may personal na karanasan sa utang na loob. Ginamit ang voice recording at field notes para sa tumpak na pangangalap ng datos. Etikal na konsiderasyon. Sinigurado ng mga mananaliksik ang pagsang-ayon ng mga kalahok, kompidensyalidad ng impormasyon, at karapatang umatras anumang oras. Resulta at diskusyon. SOP 1 Pananaw. Ipinakita na ang datos na ang utang na loob ay tinitingnan bilang isang moral na pananagutan, taos-pusong pasasalamat at namamanang kaugalian. SOP 2 Karanasan. Karamihan sa karanasan ay mula sa pamilya,
tulad ng sakripisyo ng magulang, pagpapaaral ng kapatid, o tulong mula sa kaibigan na nagbibigay inspirasyon upang makabawi. SOP 3. Epekto sa relasyong panglipunan. Ang utang na loob ay nagsisilbing pundasyon na matibay na ugnayan, ngunit maaari ring magdulot ng emosyonal na presyur kung hindi napapamahalaan ng ayos. Konklusyon. Sa kabuuan, natuklasan ng mga mananaliksik na ang utang na loob ay may parehong positibong epekto sa pagbuo ng relasyon at negatibong epekto sa emosyonal na kalayaan. Ang tamang balanse sa pagitan ng pasasalamat at personal na kapakanan ang susi na maayos sa relasyong panglipunan. Rekomendasyon. Inirerekomenda ng mga mananaliksik ang mga sumusunod. Linangin ang utang na loob bilang inspirasyon, hindi pabigat. Isama ito sa diskurso sa klase at moralidad ng psikolohiya. Palakasin ang komunikasyon sa pamilya tungkol sa tunay na diwa nito. Palawakin pa ang pag-aaral gamit ang quantitative method at iba pang kurso. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway magsilbi ang pag-aaral na ito bilang gabay sa mas may malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng utang na loob sa kulturang Pilipino at sa mga relasyong panlipunan ng kabataan.